Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang hindi lahat ng mga pulis ay mababayaran dahil meron pa ring mga men in uniform na tapat at handang maglingkod sa bayan ng buong katapatan at handang panindigan ang sinumpaang tungkulin para sa mamamayan sa pagpatuloy ng pagdinig sa Senado ng Blue Ribbon Committee patungkol sa naging kampanya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon noon, ang War on Drugs. Colonel Hector Grijaldo walang takot at nagsalita at isiniwalat ang di umano'y panggigipit at inutusan pa itong magsinungaling ng di umano'y mga kongresista ng Quadcom sa House of Representatives. Former President Duterte kakasuhan ang mga ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado patungkol sa di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng administrasyong Duterte sa kanyang kampanyang War on Drugs noon, hindi na nakapagpigil at walang takot na ibinunyag ni Colonel Hector Grijaldo na pinilit lamang siya ng Quad Committee ng House of Representatives na aminin na may reward system noong madugong kampanya ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anya, hindi ito totoo. Pinangalanan niya sina Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Bini Abante bilang mga nag-utos sa kanya at pilit na pinapipirma na sabihin ang cash reward para sa mga pulis na nakapatay ng mga suspect na sa bawal na gamot. Ayon pa kay Colonel Grijaldo ay lubhang na-insulto di umano siya at di umano ito karapat dapat gawin ng isang mambabatas na impluwensyahan at utusan kung ano ang gagawin at sasabihin ng isang resource person under oath sa isang pagdinig. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan na siguro'y totoo nga ang sinabi ng pangalawang pangulo noon na si Sara Duterte na talagang stick to the plan ang mga kongresista at follow the script di umano ang mga ginagawang mga testigo laban sa mga Duterte. Pag ang Quadcom na di umano ang mag-iimbestiga sa pagdinig sa House of Representatives. Kaya naman, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte di napigilan ng sarili at talagang nagalit sa mga buwayang kongresista at kakasuhan si Representative Dan Fernandez at Representative Bini Abante ng perjury dahil sa ginawang puwersa at pag-utos kay Grijaldo kung ano ang sasabihin sa mababang kapulungan sa investigasyon nito sa War on Drugs noong kanyang administrasyon, na ayon pa sa dating Pangulo na hindi mo pwede kausapin ang isang resource person nang walang abogado dahil sila ay naka-under oath. Samantala, binabulaanan naman agad ito ni Dan Fernandez at Bini Abante ang sinabi ni Grijaldo at agad itong nagpatawag ng press conference kasama ang mga bias media. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yes, and it is the right move to file criminal cases against those in Quadcom for them to stop fomenting troubles and despair to the nation. Let these criminals of the Satan and Padre Damaso be relegated to jail in order to achieve justice for the whole nation. Your great officer, Colonel Grijaldo, telling the truth to protect the nation and the Filipinos is a sacred duty. Keep up and the rest of officers to follow the same as responsible person, loyalty to the nation and not what those crocodiles will offer. Resign Kong Fernandez, Bante and Garma. Your shameful actions are disgrace and not acceptable as a government official. Thanks Sir Grijaldo for telling the truth. You are a good person and police officer. I salute you sir. Truth must prevail. Yan ang sinasabi dahil halata na masyado ang mga Quadcom na yan. Nang lumabas si Pangulong Digong, lumakas na ang loob ng mga pulis dahil alam nila na di sila pababayaan ng Pangulong Duterte. Salute sir. End quote. Tatapos si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito, nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin. Sa nakita natin na attitude nila. Kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin.
Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-press con eh. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Kahit hindi kayo abogado, pwede po niyong pag-aralan yan, no? Yan po, Butata, si Abante, kay Davila, pero nilantad niya yung buong. Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila dyan sa Kongreso, no? Lacson, nako, napakamalas mo naman Lacson, no? Yung pag-aalaga mo na, alam mo, yan, lumabas na yung pagiging anti-Duterte ni Lacson. Alam nyo, yung paulit-ulit ako, alam ko marami po na mga pro-Duterte kasi alam nyo naman, di ba, si Pangulong Duterte, alam naman natin na yung tapang niya, yun yung hinahanap eh. Siyempre, naghanap din tayo ng mga kandidato na parang si Duterte rin. Okay po yan eh. Yung nangyari po na nilantad ni Lacson yung sarili niya. Hindi na mahirapan si Badong. Kusa na siyang nagsunog ng sarili niya. Kasi ang dami pong pro Duterte na nahahatak to si Lacson. Kahit papaano kasi na, di ba? Ang instance niya parang hindi siya kasama dun sa mga anti-Duterte. Minsan parang nakakabilib pa yan, no? Pero siya na rin po. Hindi na po mahirapan si Badong. Hindi na kinakailangan siraan. Siya na rin po ang naglaglag sa kanyang sarili. Kasi aminin natin na tindi. Sila ni Tito Soto, maraming buboto sa kanila before na umepal siya rito, si Lacson. Maraming buboto, pakiramdam ko, ng mga pro-Duterte. Yan kaya ako nananawagan na straight tayo. Kasi baka makapasok yung mga katulad ni Lacson, katulad nila Tito Soto. Buti na lang. Nagpakilala na siya ay anti-Duterte. Kaya alam nyo na ngayon, no? Alam nyo. At syempre pa, ang pinakamalaking anong tawag dito? Attack dog. Ayan, gumana na naman. Si Quezzo, Waiter Escudero. Alam mo, ako, tansya ko ang tansya ko dyan, plano nila yan, di ba? Ito, plano nila tong yung investigation on war on drugs. Masyado yung in-underestimate si Bato, lalong-lalo na si Senator Bato. No? Ang sa tingin nyo, kayang-kaya na yan, ang mga, kumbaga, panggulat yung mga guest nila eh. Yung una nilang mga pinatawag, panggulat, talagang eto na yun, kumbaga, todohan ka agad eh. Shell Jokno, Laila de Lima, tapos si Coco Pimentel ang ano rin sa kanila, anti-war on drugs din, lahat, no? Tapos sa kabila lang, si Bato lang, tsaka si Duterte. Tansyado kasi siguro ni Kiss, kayang-kaya ni Coco Pimentel, ni Laila de Lima, nila Ontiveros, etc. Yan ang maling akala. Tapos naghabol si Kiss. Napagalitan ka na naman ba ng amo mo, Kiss? Napagalitan ka na naman ng mga amo mo. Bakit wala ka ron? Bakit hindi mo hinawakan? Siyempre, di ba? Kaya hindi siya namuno dun sa investigation. Kunwari Senate President talaga. Na, hindi siya makikialam. Alam mo, ang problema sa iyo, Chis, simula pa lang na investigation, bakit anti-war on drugs ka agad? Bakit ang bias mo kagad kitang-kita na? Isang araw pa lang yung investigasyon, no? Anti-war on drugs ka kagad, anti-Duterte ka agad. Grabe talaga. Alam nyo na, pag waiter, wala kang delikadesa. Yan po ang mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kung ano na lang po nauna rito sa kodigo ko. Ito po, butatang-butata, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam nyo, dapat, no? Yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom, si Abante, tsaka to si Dan Fernandez.
instead na manahimik kayo at planuhin nyo, ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila eh. No? Si Dan Fernandez, tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila. No? Pa-interview agad. Hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na ano yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya. Kala nila kaya nilang itokis eh. Hindi pumayag si Karen Davila. No? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila eh. Bukod sa maganda na. Hindi, may mga topic siyang ganito yung hindi niya matiis. No? Yung hindi siya papaya. Kumbaga, kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Wala nakikita si Abante at si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan eh. No? Dalawa lang po kung bakit wala silang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga, hindi lang nila minsang ginawa to. Alam mo yung nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsang ginawa. Pero, hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan eh. O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga, di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Tapos umamin kayo na private, kayo ay kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na, ang problema, pati pag-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Yun na nga yun eh. Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi marunong mag 1+1 yung mga Pilipino? Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit. Hindi nyo gustong impluensyahan. Pinakita nyo, ito yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo, sila yung gustong makipag-usap sa amin. Eh. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba at si Grijaldo pareho? Sabi nga, magkaklase. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga honor yan, mga opisyal ng, ano yan, yun naman talaga ang treatment nyo sa mga opisyal ng Quadcom. Yung officer, grabe po kung mag-ano yan. PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Alam nyo po, hindi po direkta. Yung pang-i-impluensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang sabihin na sinabi ko ba sa'yo na pinapirma ba kita? Hindi naman po ganun eh. Sapat na yung miniting nyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayong nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluensyahan yan. Lahat ng testigo, bawal impluensyahan, lalo na kung kayo yan. Hindi naman daw sila korte. Nakita niyo yung mga paliwanag? Na kesyo-kesyo, hindi naman sila korte. Eto huling-huli sa Abante rito. Eh. No? Hindi, madam, hindi lang po, Ma'am Tess Rinon, hindi lang po yung tinatakot na contempt eh. Iba po yun eh. Pag ikaw miniting ka ng tapos ino-operan ka, hindi po kinakailangan na o-operan kita na magiging general ka. Hindi po eh. Yung mga pahiwatig, sapat na yun. Matupad man o hindi, di ba? Ilang taon ka pa ba sa serbisyo?
4 na taon pa, pwede ka pa maging general niyan. Mga tipong ganun, suggestive. No? Dalawa yung ano, yung hindi lang po negative yung pamimressure. Pwede ka ring ma-pressure na gaganda pala kinabukasan ko. Ito lang, ika-corroborate ko lang. Tandaan nyo po, walang bigat yung sinasabi ni Garma kung wala po magko-corroborate sa kanya. Ngayon, lahat po na magko-corroborate kay Garma sa mga ginawa ni Garma, sa mga, maski yung testify ni Garma, questionable na sa mga tao kasi nakita, hindi nyo naman dininay. In fact, inamin ninyo, napakahusay yung dalawa ni Dan Fernandez. Akala nyo, nasa Congress kayo na pag tumutol kami, makukontempt nyo kami. Nasa labas kami ng Congress eh. Malaya kami makapag-isip eh. Kaya naming i-1+1 yan eh. Di ba? Ang pinahamak nyo, yung buong Quadcom. Talagang yung kredibilidad ninyo sa pag-iimbestiga. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali na kinakausap nila yung mga resource person. Kahit ba sabihin nyo, hindi nyo dinirektang pre-measure eh. The mere fact na kinausap nyo ng private, may intention kayo. Huwag nyo sabihin, bakit nyo kinausap? Wala lang, trip nyo lang. Anong trip-trip? Hindi trip-trip yan. Kaya, gusto nyong pasamain lang yung mga Duterte, pero mas kapanipaniwala yung dito sa, mas kapanipaniwala dito sa Senate. No? Okay din yan eh, yung ginawa ninyo, pa-interview kayo ng pa-interview. Bakit saan ba mahuhuli yung mga isda, di ba? Nahuhuli ang mga isda sa lambat. Nalambat ka. Eto nakakatawa si Dan Fernandez. Huling-huli na nga kayo na may ginawa kayo, kinausap ninyo si Grijaldo, pumalag yung gusto nyong magsinungaling, no? Pumalag. Tapos eto pa sasabihin ni Dan Fernandez. I'm appealing to the sense of delicadeza since based on numerous pieces of evidence of our Quadcom committee has unearthed in his comprehensive inquiry into the anti-drug campaign of the previous administration. They are the principal implementers of the brutal campaign against drugs. We believe that the inquiry will be tainted if Senators De La Rosa and Go continue to get themselves involved in it. Ang talino mo talaga, Dan Fernandez eh. Kayo ang direktang inaakusahan ni Grijaldo na pinipressure nyo siya para i-corroborate yung testimonya ni Garma. Tapos ikaw pa yung magganang manita sa Senate. Una, hindi ka miyembro ng Senado. Wala kang karapatan na pakialaman. Kami nga dapat manawagan sa iyo na umalis ka na dyan sa Quadcom dahil puta, pag ganyan na, iba talaga yung mga politiko dito eh. Pinagtatanggol pa nila na wala silang ginawa. Kaya tainted na yan. Kayo ang tainted. Hindi yung Senate. Nagsisimula pa lang. O, balikan lang natin to si Abante. Ngayon, ang sinasabi ngayon, eto sabi to ni Abante yung sinasabi niya na hindi raw kapanipaniwala yung sinasabi ni Grijaldo. Paano ka naman maniniwala sa isang killer? Sabi ni why would someone believe the testimony of a killer? Talaga, Abante? Panay ang tumistigo sa inyo, panay, di ba? Yung mga bumira sa 3 drug lord. Ano ba yun? Manghihilot ba yun? Yung nag-testify na sila yung tumira sa mga drug lord. Hindi rin namin paniniwalaan dahil depende. Pag killer, kaya nga yun, Abante. Di ba? Ikaw, sa bibig mo na rin na nagmula. Paano mo paniniwalaan yung mga killer? Paano mo paniniwalaan yung mga ganyang uri ng testigo? Bakit ang mga testigo nyo panay ganyan? Bakit yung mga testigo nyo panay involved dun sa krimen? Di ba? Yung mga pinagbibintangang involved, una, pinagbintangan nyo muna si Garma eh. Galit na galit kayo kay Garma, kino-contempt nyo. Nung bumaliktad si Garma, maawa naman tayo kay Garma. Puta, biglang nakakaawa na si Garma eh.
Pag kumampi na sa inyo, nakakaawa na, nakalimutan nyo na buhol-buhol na po talaga. Pati salita ko, buhol-buhol na rin. Alam niyo, nag-uunahan sa utak ko, mas mabagal yung bibig ko kaysa sa utak ko. Nakarating na ako sa mga pasikot-sikot, kaya nagkagulo na eh. Sa madaling salita po, tainted na yung Quadcom na yan. Hindi sa kagagawan ng mga testigo, kundi kagagawan mismo ng mga miyembro nyo. Akalain nyo bang makipag-usap kayo? No? Makapag-usap kayo sa mga ayaw na makipag-usap? Nag-request daw si Garma. Si Garma nag-request. Si Grijaldo ba nag-request? Hindi naman nagre-request si Grijaldo. At marami pang iba. Sa madaling salita, nawili kasi to si Abante, no? Dahil akala niya lahat ng media kakampi nila. Pa-interview nung binabanatan nila sa Inday, kakampi nila lahat ng media eh. Pero ngayon, alam niyo po ang maganda rito, ang dami na pong media bumabaliktad na eh. Napunan niyo ba? Buhat po nung pumalpak na naman dito sa Bagyo. Ang dami na pong pumupuna ng mga kapalpakan nitong administrasyon na to. Kasi hindi habang panahon kayong sasaluhin ng media. Tandaan nyo, meron din silang pinoprotektahan na hanap buhay. Kasi pag inayawan sila ng mga tao rin, nare-realize nila yan eh. Bumababa ang kanilang bumababa po yung mga naniniwala sa kanila. Eh kung balita ang pinagkikitaan nyo tapos bumababa yung tiwala sa inyo, wala na mag-advertise talaga dyan. Hindi naman bumaliktad na agad. Ibig ko sabihin, mayroon na silang semblance ngayon na pagpapakita sa tao na parehas kami. Hindi, dati talagang all out eh. Hanggang sa panahon yung kay BP Sara eh. Talagang antay sila lahat kay BP Sara eh. Pero itong very obvious, no? Yung very obvious na, isa pang problema nyo sa Quadcom. Yung mga testigo, ayaw nyong padaluhin dun. Kahit kami, hindi kami nag-iisip eh. Kahit kami, nalaman niyang kay Abante na kinakausap nyo, direkta may pag-amin na sa 2 congressman, ano ngayon ang iisipin namin? O iniisip namin bakit hindi nakadalaw? Di ba may hinahanap si Guban at iba pa? Di ba? Hinahanap nila ba to? Bakit hindi nyo maipahiram? Yung mga testigo nyo na pabor sa kwento nyo, pabor sa kwento ng Quadcom, bakit hindi nyo maipahiram sa Senado? Ang laking question yan. Bakit wala si Garma? Bakit wala si Espinosa? Bakit wala si Guban? Di ba? Kino-question kayo ng mga tao ngayon. Alam niyo, sa kapanonood ng mga tao, dati konti lang kami matalino eh. Biro lang po ha. Pero sa kanonood ng mga tao, sa mga vlogger at sa mismong mga hearing, putya, gumaling na po yung mga tao eh. Miski sa batas, humusay na po eh. Kaya hindi nyo na po, sa totoo lang, hindi nyo na maloloko yung mga tao. Okay. Ito po ang sitwasyon. Gustong palabasin itong mga pro-admin, senators at iba pang mga politiko na umamin na raw. Umamin na si Tatay Digong. Umamin na sa responsibilidad, sampahan na ng kaso. Di ba? Lahat ng mga anti-Duterte, iisa yung sinasabi. Dilema, At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa magkabuluhang bidyong ito. Mabuhay ka, Pilipinas!